Ayan. Maski yung aming panganay, mga kapatid, ay ako pinagmamalaki ko rin yung aming panganay. Ayan. Kung si kapatid na Evan ay siya ay magna cum laude. Si kapatid na Kyle, siya po ay honorable mention nung siya ay co-graduate. Dapat siya eh. Dapat cum laude rin siya. Cum laude siya. Nag-short lang siya ng 0.03. Yun yun, 0.03 lang, pero tinawag din siya sa stage. Rin siya. Tinawag siya as honorable mention. Si J rin, yan, si kapatid na Jerome. Ganun din, tinawag din siya ng honorable mention, o diba? Si ate, si kapatid na Roseanne, siya po ay cum laude, o diba? Marami aking mga bataan, mayang pro, yun. Kanina ko pa inaantay si kapatid na Roseanne, hindi ko, alam ko, hindi attend to eh. Magme-message na ako eh. Wala eh. So yung mga ibang kabataan natin, I encourage you, na talagang mag-iwalay yung dalawa. Iwalay kayo. Mag-iwalay yung dalawa. Iwalay. I encourage yung mga kabataan natin na na mag-aral talaga, hindi para sa siyempre, magulang nyo, magiging proud diba? Para sa inyo rin yan, pag kayo naghahanap ng trabaho. At lalo-lalo na para sa Diyos, tayo ay ating testimony natin yan, na tayo ay hindi lamang successful sa ministry, di ba? Or yung family natin, successful, mainam maski yung ating sarili, professional life natin ay successful dahil yun naman po talaga ang kalooban ng Panginoon sa atin na tayo ay maging successful, nasa atin po yun, paano natin gagawin. Kaya, encourage na talaga mag-aaral ng atin. Okay. Hindi ko nakikita yung release natin, kaya baka matapos tayo. Alas 6. Yung alas 6 tayo. Kaya umupo na ako eh. Sige, ito po ang ating topic ngayon, ang pasani ni Pablo para sa simbahan. Actually, sa iba po yan, yung building up ng church yan. Ang isang mensahe niya. So patuloy po tayo na pinag-aaralan po natin ang Colossians. Ay, praise the Lord, nasa chapter 2 na tayo. Chapter 2. So verse 1 to 7 yung ating pag-aaralan. Pero before that, konting review lang po, yung sa naaralan natin last week. Ayan. Kung natatandaan nyo, ano yung aspeto ng aspeto na mahalagang bumubuo sa isang ministeryo. Ano yung mga yung mga aspects na meron sa isang ministry. Kaya po, ito ginagawa tutong sa atin, ministry po ito ng Panginoon, ng church. So marami po yan, Ayan, 8 yan. 8 S. 8 S. Sige, tulungan nyo na lang akong basahin, kung natatandaan nyo pa. So, the source of the ministry, ano sa Tagalog nun? Ang pinagmulan ng ministeryo ay ang Diyos. Kaya tayo nandito. Dahil sa Diyos. Kasi kung tayo nandito, dahil kay kapatid na Alma, iba yun. So, diba? So, nandito tayo para, kaya tayo narito dahil sa Diyos. Tapos, ang espiritu po ng ministeryo ng Diyos ay ay kagalakan. Kasi po, yung iba kasi, kaya pagpatagal na siya sa ministry, hindi ko
nag-ano ng Bible study. Yung ano yung puro reklamo. Tinatamad, okay, bakasyon, walang pasok, no? Next week, ay, kailan po yung next mo pasok? 21, tapos, dami, no? Dami walang pasok. Ano kaya kung sabihin ko sa mga leaders natin, mag-meeting tayo? No? Ano? Ano? O, tama. Ano ba si Pastor? Kung kailan walang pasok, tsaka ako magpapamiting, oh. Diba? Yung mga ganun ba? O, siyempre, may joy ba yun? Walang joy yun. So, kung napunta ka dito, nagpa-meeting, magpunta ka, hindi ka meron, wala kang joy. Napilitan ka lang. Ha? Basta ano? Basta may pagkain? Kaso wala nga eh. So, syempre, kung meron joy, meron, ano, may suffering. Ano ibig sabihin naman ng suffering? Yung kumbaga si Pablo, sabi niya dyan, kaya siya nagsasuffer para sa ibang tao. So, ganun din tayo. Kaya tayo na rito, tayo ay nagtitiis para sa ibang tao. Kasi nga, ang goal natin ay mag-evangelize. Kaya tayo nandito, paano mag-evangelize? Kahit na mahirap. Diba? Mahirap talaga mag-evangelize, mga kapatid. Pero kung magtatawag ka ng tao, madali lang yan eh. Diba? Gaya na example natin last week, o bawat isa sa inyo, magdala kayo ng 10 tao next week. Meron kayong bagong cellphone. Magdala kayo ng 5 tao next week, meron kayong 1 kilong bigas, 1 saong bigas. Oh, mabilis lang yun. Mabilis lang maghatak ng tao. Kapag ka merong pabuya, no? Mabilis magparami, no? Oo, pag gusto mo magparami, ganun lang gagawin, mabilis lang yan, madali. Pero pagka magbabahagi ka na sa salita ng Diyos, Brad, sis, invite ka na dyan sa ano, sa Sunday, sa church. Ay, pag sinabi mong church, nilakad ako, dami ang pupuntahan, o ganun ba, no? Ang daming mga dahilan pagka nag-invite ka pag sinabi mong church. Iba naman, pagka nag-invite, sama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Basta masaya to. Yung iba hindi sinasabi kung ano. Tapos pag nakita, church, ay wala na. Diba? Iba-iba naman yan. Meron namang iba, nag-i-invite, sama ka sa church. Kasi pagkatapos nun, may kainan eh. Ang dami, di ba? So, ano, ang pinaka-goal talaga natin, kahit walang kainan, yung marinig lang nila ang mensahe ng Diyos. Kasi mga kapatid, sa lupang wala, malapit na pagkatang ganyan ang mundo, pag ganyan ang pabagsak na. Kung makikita niyo yung mga climate change natin ngayon, last year, hindi anong mainit, di ba? Pero ngayon, sobrang init na. Magiging painit na ng painit yan. Kasi malapit na kung pag mga ganyan, mga senyalis na yan, actually marami na nangyayari ngayon na kahirapan sa buhay. Gaya nga sinabi ni Kuya Jess kanina, na kapag ka kasi pagka pinatagal ng Panginoon ang kanyang pagdating, walang maliligtas. Bakit? Kasi pati yung mga Kristiyano, maloloko yan, gagawa yan ng masama, magbabaliktad yan, marami mangyayari. Kaya pinaiksi ng Diyos ang araw para may maligtas, diba? At sana lahat tayo ay makita-kita. Baka mamaya merong gano'n, no? Alam niyo yun? Sa Biblia kasi, sa Revelation, sabi doon, na yung mga taong nasa impyerno, makikita ng mga nasa langit. So kung ikaw nasa langit ka, nasa heaven ka,
Makikita mo yung mga taong pinapakusahan sa impyerno. Eh, ikaw ba kung yung kamag-anak mo, makita mo gano'n, masaya ka. Makikita mo talaga na ganyan. Kaya, talagang ngayon talaga yung panahon na tayo ay mag-evangelize, mag-share lang, kahit dali nyo lang dito, kami na po ang bahalang mag-share sa kanila kung nahirapan kayo o hindi nyo ba alam. Kaya nga po may discipleship tayo kasi lahat po tayo mag-a-undergo yan para lahat po tayo maging equipped makapag-share ng salita ng Diyos. Alam natin kung paano natin ipapaliwanag. Kasi may silang naman po yan. So, pangapat, yung scope po, yung sakop ng ministeryo ay ang pagbabahagi ng katotohanan. Kasi po may mga churches po na half-truth yung mga binabahagi nila. Meron naman mga churches na yun nga, yung half-truth, ibig sabihin, hindi lahat totoo yung mga sinasabi nila, no? Tulad na, or hindi nila na ipapaliwanag ng maayos yung salita ng Diyos. Halimbawa, kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling. No, paano? Tulad ko, dialysis patient ako. O ba't hanggang ngayon, hindi ako magaling? Nagda-dialysis ako o kalooban ng Diyos. Diba? Ano po yan eh, hindi po kasi napapaliwanag ng maayos. Ay, ibig sabihin po kasi no, totoo po yun, kalooban ng Diyos na tayo ay gumaling. Pero sa lupa, na magbuhay ka, may mga bagay na tinatawag na fully realized. Ibig sabihin, hindi pa lahat nagiging ganap yan. Although meron kang sipon, na gumagaling yung sipon mo, lagnat na gumagaling, o kaya may mga cancer, nagiging cancer-free. Pero ibig sabihin ay meron pa rin tayong mga sakit na kumbaga magkakasakit at magkakasakit ka. No, dahil bakit? Dahil sa kasalanan. Hindi dahil sa kasalanan mo, kundi sa kasalanan ng ating mga ating unang magulang. So kailan lang mangyayari magiging ganap ka na magaling ka na, wala ka na sakit. Kapag natanggap na natin o napalitan na yung katawan natin ng glorified body. So yan yun. So ibang mga topics po yun. Explain na natin yan. Ano pa? Number 5. The subject of the ministry. Ang subject, paksa ng ministeryo ay ang bagong tipan. Kasi po may mga nagtuturo ng mga churches, tinuturo pa nila kung ano yung mga lumang tipan, kung ano yung mga ginagawa nila. No? Tulad ng Sabat, na merong mga churches na tinuturo kailangan tuwing Sabado, ikaw ay masisimba, hindi ka magtatrabaho, wala lahat. Eh ngayon, meron kasi akong dyan sa dialysis na isang nurse na ganyan. So, tinanong ko siya. Kasi sabi niya, bakit Sabado ang simba niyo? Eh kasi sabi sa Old Testament, kailangan Sabado. Yun ang sinasabi sa Leviticus. Leviticus, Old Testament yun, sabi. So lahat na sinasabi sa Old Testament, sinusunod yun. Sabi, sinusunod namin. Kasi nga, yun nga, kailangan magsimba kami Sabado, sabi. O ngayon, tinanong ko siya, paano pagka hindi ka paano pag hindi nakapagsimba sa inyo ng Sabado? Hindi pinapatay. Sabi, hindi naman pinapatay, okay lang. Pero paano hindi pinapatay? Ikaw na may sabi mo, sinusunod nyo kung ano sabi sa Old Testament. Sabi sa Old Testament, pagka hindi ka nakasimba ng Sabat, you will be stoned to death. Hindi na siya nakasagot, wala na. Di ba? So,
ito tayo ay nasa unang tipan. Ibig sabihin, tayo ay nasa new covenant. No? Ang ating pinag-aaralan ay iisa lang. Ang pagkamatay, at pagkabuhay ni Kristo. So lahat ng mga sa Old Testament, lahat ng mga kautusan sa unang tipan ay wala na. Kaya nga di ba nung pinako siya, ano sabi? Ano sabi niya? Lord, it is finished. Ibig sabihin, tinapos na niya yun. So kung ano yung ngayon, yung mga sinulat ni Pedro, ni Pablo, yung mga pinag-aaralan natin, yan ang kailangan natin sundin. Yan ang kailangan natin pag-aralan, yung kanyang mga sinulat. So isa yung Colosas, natapos na tayo sa Pilimon, natapos na tayo sa Galatia. So dalawa na yung natapos natin, na sinulat niya. At ito naman yung pangatlo, yung Colosas, pinag-aaralan natin. Pangalim, the style of the ministry, yung estilo. Ito po ay open. Ganito. No, hindi po siya yung pakbo. Pag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, tayo ay nag-evangelize, ito po ay bukas sa publiko. Hindi po siya privado, hindi tatago ka lang. Hindi. Iba nga, di ba, nasa kalye. Nangangaral sa kalye, sa bus. So, ang salita po ng Diyos ay bukas sa publiko. Tapos yung sum o yung pinakabuot po ng ministeryo, bawat isa po sa atin ay maipresenta natin ang bawat isa sa atin na tayo ay karapat-dapat sa Diyos. O pag-umarap tayo ay karapat-dapat. Tatayuan ng, oh Lord, ginawa ko yung na nasa buhay pa ako, ito yung mga ginawa ko sa iyo. Kaya di ba sabi sa Biblia, pag tayo marunong sa Diyos, magandang marinig po na sabihin ng Diyos sa atin. Well done. Ano Tagalog nun? Well done, my good and faithful servant. Yun ang magandang marinig natin na magandang sabihin sa atin ng Diyos. At panghuli, ang kalakasan po ng ministeryo ay nagagaling mismo sa Diyos. Hindi po sa atin. No, sa Diyos galing ang kalakasan ng ministry. So kapag po tayo ay nag-evangelize, ginagawa natin yung dapat natin gawin, tapos dumadami tayo, yan po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo nandito, tayo bawat isa sa inyo yung nandito. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, naunawaan nyo yung salita niya. Kasi ang salita ng Diyos po ay makapangyarihan. Kaya nandun po yun. Okay? So ayun po yun. Yan po yung buong profile ng isang ministeryo. Ngayon ito, meron na introduction, no? Ano ba yung mga kailangan natin para maging mabisa ang isang ministeryo? O ikaw, Bible study teacher ka, o kaya na nagtuturo ka, sa leader ka, ano ang pangunahing kailangan? Ano ang pangunahing kailangan para sa isang mabisang ministro ni Yesu Cristo? Intelligence. Intelligence, kailangan ba matalino ka para kasi nga So that we could understand the Bible. Naiintindihan mo ang Biblia. Kailangan ba matalino ka? Pangalawa, knowledge. You should already know the Word of God. Kailangan ba marunong ka? Kasi nga, alam mo ang salita ng Diyos. Diba? So, iba requirement, kailangan matalino ka. Kailangan may mga alam ka sa salita ng Diyos. Pangatlo, education. You should have many inputs. Kailangan edukado ka, nag-aaral ka sa Bible school. Kasi marami kang masasabi, marami kang theology na may tuturo,
So ano pa? Lots of experience. Oh, kailangan marami ka bang naranasan para maging isang mabisang turuan or ano pa? Leadership ability. Ay, kailangan meron kang abilidad na maging isang mamuno. Ano, kung ikaw ba ay magaling namumuno, ay ibig sabihin ba nun, isa requirement ba para maging epektibo ang ministeryo mo sa Diyos. O ano pa? Lastly, boldness or holiness or purity or preaching power or sympathy. Oh, ang dami, no? Kailangan ba magaling ka mag-preach? Kailangan ba, ano ka, yung bold ka, ano ba sa Tagalog ng bold? Boldness, yung matapang. Maging matapang ka sa pag-preach. Ano, yung kahit saan, nagsasalita ka. Kahit lakad ka lang sa palengke, may nakita ka, preach ka agad. Yan, gano'n. O kailangan, ano ka, ikaw ay banal. Kailangan pa, wala kang kasalanan. Di ka kakagawa ng kasalanan. So marami, no? So tingin nyo, yan itong mga yan kailangan para maging effective ka na isang, manggagawa ng Diyos. Kailangan ba ganyan? Sino ba ang matalino rito? Sino matalino? Ha? Ano? Daw matalino. Sino yung maraming alam sa salita ng Diyos? Sino yung edukado? O, ikaw ba'y graduate ng college? O, yung pastoral? Diba? Sino yung maraming experience? Wala? Ano kayo? Wala yung tataas? O may leadership, ability, sino? O itong matapang, pag-isata, matapang, mag-praise, ang dami, no? Maawain, sympathy daw, ganyan. So sino nagsasabi na kailangan to? Yan. Sino nagsasabi na kailangan to, itong mga bagay na to, para isang maging mabisang manggagawa ko sa Diyos? Sino? Taas kamay. O sino yung sasabing wala? Sino yung sasabing yung ilan dyan? O yung iba, ano? Kaganyan na kayo? Walang neutral eh. Marami. Sino yung sasabi ng lahat yan kailangan? O wala nagtaas. Sino yung sabi yung ilan dyan kailangan? Ilan. Ilan. Sino yung sabing wala dyan? Wala. O wala na nagtaas. Kaya may nakita akong nagtaas eh. So ito sagot dyan. The most necessary ingredient in the life of any ministry is the love of the church besides loving the Lord. Ayan daw ang unang pangunahing sangkap. Actually, hindi naman lahat compulsory yun, no? Yung iba, gitna yun. Pero ang pinakapangunahing sangkap ng isang epektibong manggagawa ay pagmamahal mo sa simbahan o pagmamahal mo sa ministry. Ito, sa atin. Mahal niyo ba isa't isa? Sige nga, tingnan nyo nga. Tingnan nyo katabi nyo. Mahal mo ba? Sobra. Ha? Sobra. Hindi nyo bang tingnan eh, oh? Sige nga, tingnan nyo. Tingnan nyo. Hawakan nyo sa tenga. Hawakan sa tenga. Diba? Ano sabi dyan? Acts 20:28. Acts 20 verse 28. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers,
Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. Be shepherds of the church. Tapos, kaya ang pinakaunang sangkap niyan ay yung pagmamahal sa church kasi ito, Ephesians 5:25. Ano sabi dyan? Ephesians 5, verse 25. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Yan, dahil sa pagmamahal ni Kristo sa church, no? So, kinumpara yan sa pagmamahal ng isang, asawang, esposang lalaki sa kanyang asawa. Kinumpara yan. Ang pagmamahal ng ni Kristo sa church. Kaya yan ang isang pamamahalang ingredient. No, yung iba, yung kanina mga pinasa natin, mga sekundary na lang yun, at iba na hindi naman kailangan. No? Dahil, bakit ang mga apostol ba, mga matatalino ba yan? Wala naman silang alam eh, kasi iba mga isda. Di ba? Ang matalino lang dyan, si Mateo. Kasi tax collector siya. Tsaka si Nathaniel. Kasi si Nathaniel, arkitekto. So, pero yung iba, wala. Ang mga isda, ang iba, tambay. Pasaway ko na Diba? Ang iba, pasaway. Si Pedro, pasaway. O yan. Okay, ito. 5 things Paul desires for the church. Ayan na, ito na yung natin. Ano yung bagay na nais ni Pablo sa isang simbahan. No? Number 1, the strong hearts. Teka, hindi natin, wala yung ating context ng verse niyan. Wala. Hindi, yung mismong Ephesians, Colossians 2, 1-7. Wala, di ba? Sino mo pa nito? O sabi ko mamaya. Usap na tayo. Wala eh. Kaya ako eh. Bakit parang bilis? Mamadali. Actually, ko rito, 10:50 na. Wala yung O yan, hanggang 7 ha. Sige, basahin natin. Colossians 2 verse 1. Nais kong malaman ninyo ngayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo, gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakita sa akin ng personal. Verse 2, ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Verse 3, sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Verse 4, sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni naman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Verse 5, kahit na wala na ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu, at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Verse 6, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Okay. So, yan yung context, ang context po ng, yung buong Colossians, actually, bigyan ulit ng tayo ng background. Ang Colossians po ay, yan po yung isang lugar, Colossae, na hindi po napuntahan niya ni Pablo. Hindi siya nakarating yan. Nagsulat lang siya, nagre-report lang sa kanya. Pero lang nagre-report sa kanya. Kasi kung makikita niyo sa verse 1, ano sabi sa verse 1? Nais kong malaman ninyo, gayon na lamang ang pagsisikap
pagsisikap ko para sa inyo, gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat na hindi pa nakakakita sa akin ng So, personal. hindi pa nakakakita sa akin ng person. Hindi siya nakita dyan. Kilala lang siya sa pangalan. Yun lang pagkakaalam ng mga taga-Colosas. Kaya namin sinasabi dito, pagsisikap po para sa inyo, gayon din sa mga taga-Laodicea. Yan, Laodicea, isa po yan sa region, no? Sa church, lugar yan. Na sinasabi ni Pablo dyan, sabi niya kasi nais kong malaman nyo na gayon na lamang aming pagsisikap. Ito pagsisikap na to, ang sinasabi po niya sa aking listo ay for I want to know you how great a struggle I have on your behalf. Struggle, ibig sabihin no, kasi noong panahon na yun, si Pablo po ay inuusig, no? So hindi po sa atin exempted na usibin. Hanggang ngayon, meron na po yan. No, maaaring ka-opisina nyo, kaklase nyo, di ba? Inuusig kayo, nakawalan kayo. Kristyano ka ba? Iba nangungopia ka. O, di ba? Mga ganun. Kristyano ka ba? Bakit ganito, ganyan? So, minsan, meron talaga nanguusig hanggang ngayon. So, hindi tayo exempted. So, inuusig si Pablo. So, sinasabi niya lang siya ay nagsisikap. Yung talagang, alam mo yung pagka nag-training, di ba? Sino mga nagpa-basketball dito? Basketball? Wala, hindi nagpa-basketball. Hindi, ano? Ha? Sino nagpa-basketball? Alam mo ginagawa ng training? Tulog? Tulog kain? Ano? Sino ba ang taekwondo rito? Taekwondo? Hindi ko nagpapataekwondo. Ang ginagawa ko, ang sports ko nung kabataan ko, table tennis, badminton, basketball, tsaka football. Yan ang sports ko noon. Diyan sa Robinson, may dalawang table tennis dyan, no? Libre yun. Kaya kung gusto yung maglaro dyan, magdala kayo ng raketa. Yan. Sa Robinson, dalawang na mesa. Yun. Dati meron kitang mesa niyan eh. Kaya naglalaro kami sa box niyan sa kami. Kaya ako natuto niyan eh. So ako naman, nung high school ako, nung training naman ako na, alam yung CAT? No, CAT? ROTC. Yan, ROTC. Rigid po yung training noon. Aakit ka sa bakod, diba? Tapos gagapang ka sa maputik na grass na meron mga alambre. Mga ganon. Tapos yung tali na may yung bilog-bilog na gano'n na aakatin mo yun. Isipin mo, ang taba ko, pero nagawa ko yun. Yun nga lang, pag nahuhulog ako dun sa pader, ay, nag-discuss ko, sugat. Kasi nga, mabigat yung katawan ko eh. Pero ako ng Diyos, nakagraduate naman ako dun, no? Gano'n ka, uuwi ako sa bahay. Putik na putik ako, nagdumi-dumi nung, puti pa yung suot namin. Kaya nanay ko, gagalit. Kasi bakit yung putik-putik, gagapang ka sa amin. Basa yung damo, tapos gagapang ka, tapos merong mga barbed wire. O di pag sumabit ka dun, ang sakit, di ba? So marami kami naranasan na training. So ganyan yun, siya sabi ni Pablo. Na bagamat mahirap, yung kanyang nararanasan na training, ay nakakakita. No? So yan yung yan po yung background niya na hindi siya nakita. Okay, balik na tayo dun sa ating so limang mga bagay na kailangan na naisip Pablo sa isang church. So una, Number 1, strong hearts. hearts. Sa verse 2 kasi, The
that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, and attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, resulting in a true knowledge of God's mystery, that is Christ Himself. Sa English kasi niya, yun, sabi doon, having, saan yun? That their hearts may be encouraged. O, kasi nga, maraming mga pag-uusig na nangyayari sa church. So sinasabi ni Pablo, kailangan maging matakat tayo, maging matakat ka, sabi niya sa Colossus. So ganito rin siya sabi ni Pablo sa atin. Ayan, Paul wants the church to have A strong strong mind, mind. so that it will not fall from false doctrine. Oo, pati yung ang sinasabi ditong hearts na to, itong heart na to, ito yan, strong mind. Actually, in-explain kasi yan ng mahaba, kaya lang masyadong malalim niya, hindi ko na sinulat dyan. Kasi sa Hebrew kasi, kapag ka sinabing heart, puso, akala natin puso, di ba? Ito yung emosyon. Hindi. Pagka sinabi mo konteksto ay puso sa Hebreo, sa mga taga-Hudyo, ang konteksto sa kanila yung pag-iisip. Hindi emosyon, pag-iisip. So yun yung sinasabi ni Pablo, na kailangan magkaroon kayo ng matibay na kaisipan para hindi kayo madala ng mga mali katuruan. Maging matibay yung pag-iisip nyo sa salita ng Diyos, yung pundasyon. Kaya sabi dyan, yung heart, hindi mo yan symbol ng emosyon. Pag sinabing puso, ang konteksto po niya sa Hebreo ay isipan. Nagets nyo? Ayan. The mind. The mind. Oh, The intellect and the mind is made up of two things, the intellect and the will. This was Paul meant the heart in biblical terminology. Yan yung sa biblical terminology, ang puso ay ang isip. Yun ang sinasabi dyan. Sabi, it is necessary to have a powerful Fruitful Christian life to have a strong mind. Para maging isang matured ka na Kristiyano, ay kailangan meron kang isang matibay na pag-iisip. Nag-gets nyo? Nag-gets nyo? Yan. Pangalawa, Number 2, united in love. verse 2 pa rin yan. Verse 2, that their hearts may be encouraged, have been knit together in love, and attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, resulting in a true knowledge of God's mystery, that is Christ Himself. Knit. Sabi nyo, having been knit together in love. Knit. Yung gaganchilyo. Di ba? Ano yun? Dikit yan, di ba? Mahirap. Ano yun? Ano yan? Mahirap mapigtas. Yung ganyan yun, dikit-dikit siya. Ikot-ikot yan eh. So yun yung sinasabi niya dyan na na bawat isa sa atin, sa church, ay magkaroon ng hindi lang isang isipan, kundi magkaroon din ng ng unity. Magkaroon ng pagkakaisa. Di ba? Tayo ba nagkakaisa? Nagkakaisa ba tayo? Hindi. Hindi kayo nagkakaisa eh. Nagkakaisa ba tayo? Hindi. Sige nga, bakit? Bigyan kami ng, ba tayo, paano tayo nagkakaisa? Nagkakaisa tayo kasi Christmas party! Lahat nandito kasi may kainan! Nagkakaisa yun. Ano pa? So, nagkakaisa. Sa anniversary! Kasi may kainan! Nagkakaisa. O ano pa? Wala na. Twice a year lang tayo nagkakaisa. Pag may anniversary, tsaka sa Christmas party. No? Outing!
outing! Outing! O, nagkakapatid lang. 3 beses sa isang taon. Kawawa naman kung church na ito. 3 beses sa isang taon nagkakaisa. O, next month, NFG. Nagdala po tayo ng ating mga kaibigan, kakilala. Wala na. Wala na. Tayo na lang din. Diba? Tapos, meron po tayong, meron tayong Bible study. Sa ganitong lugar. Wala rin, ilan naman din yung nandun. So, nagkakaisa lang tayo 3 times a year. Kaya siya sabi ni Pablo dyan, hindi lang po 3 times a year. Every day. Magkaisa tayo. Kapag meron tayo mga kailangan mga event, may pag-gagawin tayo, nandun tayo. Support to show support. Hindi lang yung nandun ka para mag-show. So, diba? Nandun tayo para tayo ay makibahagi. No? So, ano yung sabi dyan? All come to Christ. All come to All come to Christ Christ in the same way. We were all saved by the same method, by the same God. We were placed into one body by the same Spirit in the same way, and indwelt by the same divine life in the same fullness as every other Christian. So there is a basic positional unity that ties all together, common eternal life. So, ano mga mapasin nyo dito sa isang statement, sa statement na to? Save. 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 Ano? Meron ba dito hindi save? Meron ba dito hindi save? We were saved by the same method. Save, pare-pares ba tayong naligtas ng isang paraan lang? Ha? Yes. O naligtas ka dahil nagpabautismo ka muna? Or pilihens ka? Wala yun, ha? So, same na tayo, same. Or how to have unity? How to have unity? By love. Alam niyo yung act of love? Act of love? Act of kindness? No? Na actually, biblical din naman yan. Kumbaga, meron ka nakita isang kapatid, ay ganyan lang talaga yan. Sige, pag-pray kita. Basta, magtiwala ka na sa Diyos, pag-pray kita. Meron ka namang kakayahan na tulungan yun. No? So, ano gagawin mo? Basta lang ba pag-pray mo lang siya? Basta pag-pray na lang kita. Basta kakatan mo lang. Palataya mo. Kailangan niya may kailangan siya na kaya mo naman. Diba? Tulungan. So, gawin natin. Yun yung sinasabi dyan. Gawin natin. Kasi nga, meron kasi iba na kaya naman, pero wala lang. Kaya tuloy yung kapatid na may dinadala, hindi mo na makikita sa church yan. Kunyari, isang buwan na. Wala. Ngayon, pag nakakita ka sa lubong mo, kaya nakita mo kung saan. Tulad ng meron kami sa kapatid na, hindi na dahil kasi problema. Dahil mo problema, kulang na sabihin niya. Kulang na sabihin, hindi effective yung prayer mo Kasi yun ang sinabi, di ba? Yun ang sinabi ko, pag-pray kita, basta pagkagawin mo lang. Pero may kakayahan ka naman tulungan. Kung may kakayahan tayong tulungan, gawin natin. Kasi isang paraan niya para magkaroon tayo ng unity. Babalik yan
ibig sabihin, sa church, meron mga kapatid na tumutulong, no, nakakatulong. Pero kailangan din natin ng wisdom, mga kapatid, ha? Kasi meron mga iba, talagang inaabuso man, no? May iba, inaabuso yan eh. Kaya kailangan din natin ng wisdom kung tayo ay tutulong sa ating kapatid, no? Pangatlo, Number 3, settled in understanding. Verse 2, that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, and attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, resulting in a true knowledge of God's mystery, that is Christ Himself. sabi dyan, no? To have a full assurance of understanding. So may sequence yan mula dito. Sequence, ayan o, sabi dyan. Sequence, pag alam mo na ang katotohanan, sinagawa mo ang pag-ibig. Bibigyan mo ang iyong sarili ng napakalaking pakiramdam ng pagtitiwala at katiyakan. Dahil hindi mo lamang naririnig at nakikita ang Kristyanismo sa intelektual, ngunit nangyayari gumana sa buhay mo at iyon ay bumubuo ng tiwala. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa iyong kaligtasan, hindi mo pinamumuhay ang iyong pagka-Kristiyano. Ayan, kapag ka nagkaroon ka ng pag-aalinlangan sa kaligtasan mo, ano sabi? Hindi mo ipinapamuhay ang iyong pagka-Kristiyano. Sino dito ang pag namatay sa langit papunta? Sigurado? Ha? Sigurado? Yun. Eh, hindi nagkas. Hindi sigurado pa. So, ibig sabihin yan. Hindi mo pumuhay. Kasi hindi na sure. No? Pero kailangan maging sure tayo. Mamaya may tatawagin ako para maging sigurado ang ating pagiging yung kaligtasan natin. No? Para talaga masaksak sa isip natin na sigurado ako pag sumakay ako sa langit na pumunta. Yan. Kailangan meron talaga tayo ng pakunawaan natin. Yan. Na ano man ng mga nangyayari sa buhay natin, o kaya, kasi kung isa pa pagka nagkakaroon ka sa nakakagawa kasalanan, nakukondem ka. Hindi na ako aatin sa church kasi inom na naman ako. Okay, nakagawa naman ako ng kasalanan, nakakahiya na doon. Kapatid, hindi po. No? Ang ligtas po sa atin ang ating espiritu. Espiritu ang ligtas sa atin. Yung katawan natin, makagawa ng kasalanan yan. Pero huwag nila sasadyain, ha? Ibang usapan yun kasi nasadya nyo. Pero pag nakagawa po ang katawan natin, katawan po natin yan. So wala na po yan sa Diyos, no? Pero siyempre, kailangan pa rin natin humingi ng tawad, no? Habang nag-aaral ka, mas napupuno ang iyong isip. Mas nagsisimula itong dumali sa iyo sa mga tuntunin ng operasyon, sa mga tuntunin ng pag-uugali. Mas naiintindihan mo kung gaano kakayaman. At maaari mong tamasahin ang buhay ng sinari. At ang mga bagay ng daigdig ay nangangahulugan na mas mababa at mas mababa at mas mababa at nalaman mo ang mga bagay na sa una ay hindi mo kayang bitawan. Sa wakas ay maaari mong bitawan dahil alam mo na kung nasaan ang tunay na kayamanan. At para tayo ay magkaroon ng matibay na pangunawa, kinakailangan natin talagang mag-aaral. Kailangan tayo ay nag-aaral. Sinabi ni Lourdes kanina na kapag may pagkakataon, kayo magbasa ng Biblia. Kasi para mas lalo natin maunawaan, magkaroon tayo ng matibay na pangunawa tungkol sa Diyos at matibay na pangunawa na tayo ay mayaman. Hindi po yaman dito sa mundo.
kundi yaman sa langit. Kung lahat po tayo ay mayaman kasi may mga nagtuturo ba kasi yumaman ka, hindi ka maghirap, ba't ang dami mahihirap? Diba? Kasi po, tinutwist nila yung salita ng Diyos. Kasi nasabi diyan, yung mystery. Ano po gawin ng mystery? Yung hiwaga na sinasabi ni ng Diyos ay kay Pablo sinabi. Ano ba yun? Yung hiwaga na tayo na ay walang hanggang. Diba? Una na hiwaga na si Kristo ay mamamatay at mabubuhay ng muli. No? Hiwaga na lahat tayo buhayin. Hindi tayo namatay. So hiwaga na pagdating natin sa langit, tayo ay wala ng kahirapan. Yun po yun. Hindi po yun yung dito sa mundo. So yun po yung tunay na kayamanan. Ayan o, sapat na. Assurance, secure in your mind. Ephesians 4 verse 14. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matakay ng sari-saring aral. Hindi na tayo may liligaw ng mga taong ang hangad ay dating tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlililang. Yan. So, kailangan din para magkaroon tayo ng matibay na pangunawa sa salita ng Diyos para hindi tayo madaya. Hindi tayo madaya ng mga kung ano-anong mga katuruan na pwedeng malinlang tayo. So, bigla yan, sinabi ni Pablo, kaya kailangan natin mature. Kaya ulitin meron tayong discipleship para hindi tayo matitingin bata na madaling matangay sa sari-saring aral. Next, no? Lapit na tayo. Paano mo makukuha ang assurance na iyon? Paano mo makukuha ang kumpiyansa na iyon? Panalangin. Mag-pray tayo para magkaroon tayo ng makuha natin yung kumpiyansa, no? Ano yung sinasabi dyan? Kasi maraming mga mali na na sinasabi ng mga tao dyan sa Colosas na hindi lang si Kristo ang nakapalikas, kailangan magdasal ka sa iba't ibang mga anghel at kung ano-ano pa. Kailangan makita ka sa langit, makita ka ng pangitain. Kaya sinasabi ni Pablo dyan, sapat na po ang Biblia. Sapat na ang Biblia. Hindi ang Biblia tsaka ang Santo Papa. Hindi ang Biblia at ang libro ng Mormon. Hindi ang Biblia at ang libro ng Jehovah's Witness. No? Ano pa? People go to heaven, etc. O hindi ang Biblia at yung mga tao na pupunta sa langit. Balik-balik. O wala may plus. Wala itong 2 plus. Itong W. JW yun eh. O yun, ito. Wala nang plus ha. O, heretics deny 2 things. Yung mga nagtuturo ng kamalian, dalawa ang kanilang sinasabi. The deity of Christ. Pagiging Diyos ng Kristo at saka yung kakayahan niyang magligtas. Yan o. Dito po na yan ang kanilang apa. Walking in Christ. Verse 6. Therefore, as you have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Patuloy na lumakad kay Kristo. Huwag mag-alinlangan, huwag magbago. Oo, patuloy na tayo lumakad sa Kristo. Sabi sa verse 6. Walk in love, wisdom, and in spirit. Walk in love, walk in wisdom, and In the Spirit. walk in spirit. Diba? Kaya sabi niya, no, sino bang nagsabi na natin isa sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamuhay ni Kristo. So, paano mo
salita ng Diyos at alamin mo yung kanyang kalooban. O ano ang magiging Ano ang resulta? magiging resulta? Ikaw ay matatatag sa pananampalataya. Yun ang magiging resulta. Tatatag ka sa pananampalataya. Ang nais ng Diyos na Nais ng maging Diyos matatag ang tayo. mga matatag na Kristiyano. Nais ng Diyos na tayo ay maging isang matatag na Kristiyano. And number 5, abounding in thanksgiving. Verse 7, having been firmly rooted and now being built up in you and established in your faith, just as word instructed and overflowing with gratitude. Overflowing in gratitude, abounding in thanksgiving. Diba? Ano? Ano dapat ng ating attitude ng isang What should be Kristiyano? the life attitude of a Christian? Be thankful always. Na ikaw ay papasalamat sa Diyos? Ang lakas ah. Totoo? Ay ba't pag nag-linggo, walang nagpupunta rito? Ha? Huwag kang nahihiya. Saan yung papasalamat? Saan? Ano pinagpapasalamat mo sa Diyos? Ano? Pagkain? Puro pagkain? Yung problema yun, pinagpapasalamat mo sa Diyos? Okay. Ito oh. Sabi niya na, First Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. give thanks in all circumstances. All na, ibig sabihin, masaya man ang hindi. No? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So we thank God. Thank you for the riches that I'm enjoying, for the life that I'm living, for the walk that I'm walking. Thank you. Papasalamat ka ba sa Diyos sa buhay mo? O next week ha?